Ngayon si VP Sara para dalawin ang amang nakadetain sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ang bise, nagpasalamat sa mga senador na nagsusulong ng interim release para sa kanyang ama. Kasama niya doon ang kaalyadong si Senadora Amy Marcos. Nitong Lunes lang, inihain ni Marcos ang tinawag niyang President Rodrigo Duterte Act. Panukalang batas ito na nagbabawal sa mga extraordinary rendition o ang sapilitang paglipat sa isang tao mula sa Pilipinas pupunta sa ibang bansa ng walang court order. Parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon at multang hanggang 10 milyong piso ang itinagdang parusa sa panukala. Kaugnay sa impeachment, handa naman daw ang bisi na harapin ang kaso matapos lumabas sa resulta ng SWS na 66% ng Pilipino ang nagsabi na dapat harapin ito ang impeachment para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Ipinauubayan na raw ng OVP sa Korte Suprema ang usapin sa impeachment. Pero ayon sa takapagsalita ng OVP, mas mainam daw kung hindi na ito itutuloy. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on a trial that is technically defective from the beginning. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na mati-technical rin sa dulo. Ipinagmalaki naman ng OVP ang mga accomplishment ng tanggapan, kabilang ang libreng sakay na umaabot daw hanggang Tacloban City, lugar ni Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. In Tacloban in particular, the Office of the Vice President really needs to provide the help because we have been consistently asked, naghihingi ang mga tao sa Office of the Vice President. Sinabi rin ni Castelo na ang hindi pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng OVP at ang hindi pagsuporta sa bise ay disservice sa bansa. Tugon ito ng OVP sa sinasabing spare tire lang ang bise. We need a Vice President who is always ready to assume. The services that are now being delivered by the Vice President through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028 and keeping her out of the loop, whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. So, yan na. Nanonood tayo sa Balitang Tanghali. Napanood nyo si Abduraman. Yung news reporter. Ayos doon sa tagapagsalita na Office of the Vice President. Ito po yung abogado ni Atong Hang noon. Si Ruth, Attorney Ruth. Kaya sabi niya, wala na daw siyang kaugnayan ngayon. Kaya tungang. Ngayon, inyo ba narinig yung sinabi? Sabi daw ni VP Sara, inapaubaya ko na lang sa Korte Suprema. Yun tungkol sa impeachment laban sa kanya. Naalala niyo pa ba ng araw pa? Nung binubuo pa lang ang impeachment ng Kongreso, ang sabi niya, handa-handa na ako. Ngayon, kumuha siya ng abogado, 16, para ipagtanggol siya sa impeachment. Inyo ba napasin? Sabi niya, pinapaubaya ko na sa Korte Suprema. Pero mas maganda, wag nang matuloy. Kasi in the end, mawawalang saysay din naman daw. Ibig sabihin, mananalo siya. Laban sa kanya na impeachment na inihain ng Kongreso, ng 19th Congress. Ano po? Kung talagang hindi ka takot. Total, kayo mga Duterte, wala naman kayo kinatatakutan eh. Maging ang Diyos man, hindi nyo kinatatakutan eh. Kasi kung meron kayong takot sa Diyos, sana mabait kayo eh. Hindi abusado kayong mga Duterte's family. O hindi ba?
O yung nangyari no sa Davao, BP Sara, yung sinuntok mo si Sheriff, yung Sheriff, utusan lang yon. Dapat ang pinuntahan mo, yung korte, yung judge, na nagoto sa Sheriff, na iserve yung yung papel. Di ba matapang ka? O ang tatay mo, di ba sinasabi niya, marami na siya binaril, pinatay. Lagi kayong matatapang. Ba't pinahubaya mo sa Korte Suprema ang impeachment labang sa'yo? Kung talagang malinis ka, yung palad mo, walang putik, walang bayad kasalanan, magsalita, magpunta ka sa Kongreso, punta ka sa Senado, sabihin mo sa kanila, simulan nyo na! Atat-natat na ako mga sumagot. Meron ako ba? Dali mo yung abogado mo 16. Ikaw mismo, pumunta sa Senado, sabihin mo kay Escudero, simulan mo na! Nandito na ako, nakanda na ako. Ipakita mo. BP Sara. Hindi yung kakani-kanino nyo pa dinadala yan Korte Suprema. Anong kinalaman ng Korte Suprema dyan? Kayong mga senador, di ba tinawag kayong udas? Ni Father Flavie Villanueva? Ano daw ang mga udas? Balasobas! Mga balasobas pala kayo ayon kay Father Villanueva. Ano sabi ng mga taong bayan? Magkano ba? Sabi ng taong bayan. Ang taong bayan ang nagsasalita. Ano ba? Magkano ba? Kung talagang wala kang kasalanan, magpunta ka sa Senado. Patunayan mo na malinis ang palad mo. Wala kang ninakaw. Di ba? Kanya ang totoong leader. Hindi yung gusto ko ng impeachment pagkatapos kung kanino ka kumakapit Pati Korte Suprema. Ito naman Korte Suprema. Anong sabi ng taong bayan? Nalalagayan na rin pala ang Korte Suprema. Tignan nyo sa social media. Kayo mga taga-Korte Suprema. Basahin ninyo yung mga comment ng tao sa social media. Nagkikialok kayo, sabi nila. Magkano? Yan, ang pinag-uusapan. Magkano? Anong lang yan? Huwag kayong magbalat sibuyas. Yan. Sige lang. Total, bahala ng Diyos sa inyo. Maglubid man kayong kasinungalingan. May Diyos. Tandaan nyo yan. Ako, hindi ko man kayo kilala, pasimba-simba pa kayo. Kayong mga hudas na Senado. Yung mga iba dyan, born again pa. Yung iba, nagtayo pa yung tatay na simbahan. Yung ano ba yun? Against corruption. Pero hindi naman pumirma. Di ba? Paano kaya magmesa itong taong ito sa kanyang harap ng pulpito? Pilipit siguro na pilipit Hindi niya alam paano niya ipagtanggol yung kanilang. Wala na, kaya nga sabi nila, mga kampon ni Satanas. Wala tayong magawa. Pinakikita niyo yung katotohanan na talagang kampon kayo ni Satanas. Sabagay, ano sabi sa Biblia? Si Satanas man, nagkukunwaring anghel ng umaga. Allah! Yung isa naman dyan, yung Tengkey. Aro! Si Tengkey sa kaldero. Okay. Sige, hanggang dito na lamang. Mag-isip po kayo. Hindi ba? Salamat sa Diyos. Meron Diyos na tumutulong sa mabuti. Amen.
God is good all the time. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Like and share. Pinakinggan lang po natin sa news si Abdurrahman. Ano ba pa apelyido ng reporter ng Balita at Tangali. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. God bless us all. Okay, tayong mga hindi traidor. God bless po sa ating lahat.